sa gitna ng kaguluhan. Tagumpay matapos ang kabiguan. Kaligayahan sa kabila ng kalungkutan. Minsan mo na rin itong pinagdaanan. Tulad ng iyong mga lihim. At ng inspirasyong hanap mo rin. Bawat malaking kwento tutukan mo mula una hanggang sa Ikapito, The S-Files Anniversary Special. Abusuhin mo yung sarili mo sa walang kakwenta-kwenta. Ngayon lang talaga ako na in love. Yeah. Yung pakikitungo sa tao. I think the person that best exemplifies that is my stepfather, si Norman lang. He grew up under pretty strict circumstances with me as his father. At kita naman ang ganda ng bagong set natin! Oo, bagong-bago. At kung nagtataka po kayo kung ano nga ba ang okasyon, abay, basahin nyo lang ang belt ni Mayor. Yan. Direk, pakikiusap ang belt, ang sinturon. Special occasion. Yan, makikita mo yan. Ayun! Nakita mo yan? Nakita niyo yan? Aba, Ay. made just for the occasion. S-Files. S-Files. Ibang-iba natin. Okay, bakit nga ba hindi kami magiging bigay todo sa paghatid sa inyo ng mga latest at hot na hot ng mga showbiz balita? Okay, espesyal ang araw na ito. Dito sa S-Files. Bakit? Dahil ikapitong taon na, mga kaibigan. Yay! At hindi lang kapansin ang bagong set namin dito. Ang ikaaliw natin lahat. Ang ganda, di ba? Beautiful, beautiful. Mamaya, isang katutak na sorpresa inihanda namin para sa inyo. At Yes. hindi lang yan. Siyempre, alam mo, nagalugad ako sa buong mundo. Para makakuha lang tong belt na to. Para ipakita. Serye ng matitinding kwento, abangan nyo sa aming ikapito sa S-Files 7th Anniversary Special. Oo, at syempre dahil nga anniversary, napaka-espesyal talaga. Kasama rin natin ang mga host natin ng Hello! Miss Alert! Hello! Hey! Gagala. Kamusta sa... Ano? Alex? Kumusta, Alex? Ay, kapitong taon na ng S-Files, ano? Parang galit ka. Wala lang, kasi first time ko lang eh. Eto, kompletong-kompleto dahil pito rin ang kasama ninyo. Ngayon, live. Oo, at syempre, sa isang walang humpay at maintrigat masayang chikahan! Yan. Exciting ito. Mayor, ano Ito ba na. pag-uusapan natin ngayong Ito hapon? na mga kwentong siguradong bukas ay panibagong pag-uusapan na naman ng lahat. Unahin ko na yung tungkol sa isang komedyanteng kilalang-kilala ninyo. Maniniwala ba kayo komedyanteng ito sa likod ng kanyang magandang image ay may madilim na nakaraan? Oo. Ha? Ba? Okay yan. Iba yan. Panoorin natin to. Tingnan nyo. Hindi ba ikaw to? Hindi ako. Promise, para sa sirena. Nag-toothbrush ka na. Nakakatawa. 24 na, naiinis pa. Ganyan kami rito. 24 ang rating, mainit pa ulo. Sa gitna ng mga problemang hinaharap mo sa iyong buhay, siya ang isa sa mga taong nagbibigay ligaya sa iyong puso. Pero sa likod ng mga halakhak at ngiting hatid niya sa iyo, isang sikreto ang sa iyo'y kanyang tinatago. Si Jose, isa sa kinagigiliwan mong komedyante ngayon, may isang madilim na kahapon. Ang kwentong tiyak ikagugulat mo, abangan. Ayan. Diba? Naka-emote, diba? Mamaya mga kaibigan, live natin makakasama dito si Jose. At syempre, kikwento niya kung ano ba yung naging madilim na pinagdaanan ng kanyang buhay. Detalyadong ilalahad niya. Iyon, mula sa usapin tungkol sa mga lihim. Diba? Mapunta naman tayo sa, ito yung kakilig-kilig. Ito yung mga type ni Terry mga kwento. Yes! Kinikilig na agad. Kinikilig agad. Sabi nila kapag first time mo daw may in love, nako sobrang heaven daw ang feeling. Aalamin natin mula kay Kyla at Rich Alvarez kung totoo nga ba ito. Panoorin natin. Kyla, sa unang pagkakataon, in love na nga ba? January 2005 nang lumabas ang mga usaping nagkakamabutihan na ang R&B princess na si Kyla at ang PBA top rookie na si Rich Alvarez. Intrigang sinigundahan pa ng mga balitang si Kyla madalas nakikitang nag-cheer para sa basketballista habang si Rich halatang ganado sa kanyang laro. Sa kabila nito, sina Kyla at Rich nananatiling tahimik. Pero kamakailan sa kauna-unahang pagkakataoy, tahasang kinumpirma na ni Kyla ang namumuong magandang pagtitinginan sa pagitan nila ni Rich. Ngayon lang talaga ako na in love. Yeah. Sobrang mabait. Just humble, down to earth. At saka very hardworking. Si Rich, paano nga ba nabihag ang puso ni Kyla? Kailan at paano nga ba nagsimula ang pagkakamabutihan nila?
Ang kanilang love story maghahatid ng kiliti sa puso nyo. Huwag palalampasin. Ang S-Files matapos ng 7 taon, asahan nyo mga mas nakakagulat at nakakaaliw na bagong intriga. Yes, nandito nyo lang pwedeng abangan mula sa linggong ito hanggang sa susunod na linggo. At bilang bagong tanda ng pagbabagong mukha ng ating showbiz balitaan, heto, panoorin ninyo. Teka, may namimiss na ba kayo? Namimiss nyo na ba si Richard Gutierrez matapos ang matagumpay niyang telepantasyang Mulawin? Naku, siya po'y muling magbabalik bilang isang sugo. Sa serye ng S-Files ikapito, ito ang una. Gutierrez, muling sasabak sa isang labanan. Pagkatapos ng matagumpay na pamamayagpag ng telepantasya Mulawin, si Richard Gutierrez muli na namang magpapakitang gilas. At sa pagkakataong ito, sa isang teleserye na punong-puno ng aksyon bilang isang sugo. Sa kanyang bagong pakikipagsapalaran, kakaibang Richard Gutierrez ang inyong matutunghayan. Ang kwento sa likod ng kanyang transformasyon, kanyang ilalahad na walang atrasan dito sa S-Files Live. Yeah, mga kaibigan, kasama natin dito, martial artist, sugo! Walang iba kundi si Richard Gutierrez. Good afternoon, Kuya Richard. Good afternoon sa lahat ng nanonood ng S-Files. Happy anniversary sa inyo. Yes, thank you so much. Richard, kwento mo nga kami. Ano ba yung mga preparations na ginawa niyo para sa sugo? Ang dami namin ginawang preparations for this show. Okay. Physically, nag-training ako ng Kung Fu for about a month before the Hong Kong stuntman arrived. Okay. Nag-training kami ng Kung Fu almost every day yon, from 8 a.m. to 1 p.m. yon. So ang hirap nun, ang hirap talaga ng Kung Fu training namin. And very important sa yung mga form, yung mga ganyan, di ba? Very important yon. Yung small details, yung basics actually, Alright. yung mahirap eh. And then after that, dumating na yung Hong Kong stuntmen, nag-train na kami for cinematic moves, harnessing, cinematic fighting. Alam mo, marami nagtataka, ano ba yung cinematic moves? Ano ba yung pagkakaiba nun sa tunay na galaw, di ba? Sa cinematic, hindi kayo masyado nagkakatamaan. Tsaka yung mas flashy yung galaw nyo, mas maganda. Kung ano yung mas maganda sa camera angle. So, ginagawa namin yung pati yung camera movement, pinapractice na namin with the fight scene. Galing, no? Ang galing. Kwento mo sa amin, ano ba ang sugo at sino ba? Ang sino ba yung isang sugo? Ang ibig sabihin ng sugo, the chosen one. Okay. Ang tagapagtanggol. So, anong ma-expect ng mga fans sa'yo? Marami kayong dapat expect dito sa show na to. Original concept to. Another original concept by GMA7. Okay. Kung nagustuhan nyo ang Mulawin, mas magugustuhan nyo to kasi talagang pinaganda namin. Romance, action, adventure, lahat nandito na sa show na to. Oh, that's very nice. So, Richard, more power to you. Thank you, Kuya Richard. Thank you. Alright. Mga kaibigan, sa kabila ng kasikatan tinatamasa ni Angel Locsin, ay may mga mahalagang tao siyang, alam mo na hindi niya napapagtuunan ng pansin. Ang mas malalim na revelasyon ng pagkatao ni Angel Locsin sa S-Files, ikapito, ilalahad. Diyan lang kayo. Lumaki ka bang nangungulila sa mga magulang mo? Natagpuan mo ba ang pagmamahal at tanisyon na hinahanap mo mula sa isang tao na hindi mo man lang kadugo? Ang kwento ng relasyon ng dalawang dakilang amain sa serye ng 7 kwentong eksklusibo. Ito po ang ikalawa. Sherilyn Reyes, saksi sa 2 henerasyon ng kahanga-hangang relasyon sa pagitan ng 2 dakilang amain. December 2003, ikinasal si Sherilyn sa basketballistang si Chris Tan. Isang pamilya ang kanilang binuo kasama ang anak ni Sherilyn kay Junjun Santiago na si Pawi at ang anak nila ni Chris na si Kristen. Ayon kay Sherilyn, si Chris ang asawang handang ibigay lahat sa pamilya at ang amang hindi kailanman itinuturing si Pawi na iba. Doesn't treat Pawi any different from Kirsten. Eto kasi hindi nagigising talaga ng umaga to, ng maaga. Pero pag kailangan din siya sa school, like sabihin 6 o'clock, kailangan nandun na, gigising siya talaga, walang reklamo, walang anything. Ginagawa niya, kasi si Pao, hindi naman niya tinitreat nga na iba, anak niya. Kasi pag
inisip mo na ibang tao yun, ang hirap gawin eh, di ba? Pagkilala ni Chris kay Pawi, natutunan niya sa amain niyang si Norman Black na itinuturing din siyang tunay na anak. Consider him as my stepfather. Kasi 7 years old pa lang ako, siya na yung nakikita ko sa bahay. Siya na yung, kumbaga, haligi ng buhay namin. In a way, pareho yung buhay ko sa buhay ni Pao dahil he's my stepson. Pero hindi ko kasi naramdaman sa daddy yung yung ikaw stepson kita. Hindi ko naramdaman yun. He didn't make me feel that way. He would always, kumbaga tingin sa akin siguro, anak niya. Same way na he doesn't treat Pawi any different from Kirsten. I always looked at Chris as my own son. I loved my wife. I loved her then. Christopher was her son, so I loved Christopher just like I loved her. Ngayon tumatayo rin si Chris bilang ama ni Pawi. Ipapamana rin umano niya ang mga aral na nakuha mula sa sariling amain. He grew up under pretty strict circumstances, me as his father, and I'm sure he knows that up to now, but hopefully that will help him in rearing his kids. Lumaki ako na ganun na parang I wanted to be on my own right away. Lumaki ako na I want to provide on my own. Lumaki ako ng ganun. Pero yung parents ko nandyan sila. Pero I was never taught to depend on them. Kumbaga, ang pagpapalaki sa akin, you have to do something on your own. And that's what I want my kids to do. The major thing with me is to be responsible. Be responsible for your actions. Be responsible for everything that you do in your life. Make sure you understand the consequences of every action you take. Ngayong Father's Day, ipinarating ni Chris ang pasasalamat sa amang nagpalaki at nagmahal sa kanya ng walang alinlangan. Dad, I want to thank you for being there. Kumbaga, for how many years? Siguro 23 years na. You've never treated me differently. You've always tried to see the positive side of my mistakes. And you've corrected the negativity in me. The support sa basketball, sa schooling. I owe basically half my life to you. Siyempre yung kalahati kay mama. Tapos siyempre something sa my dad ko. Pero I think 50% of Tristan is not. I love you. Happy Father's Day. Yeah, Chris, first, happy Father's Day to us. And, you know, for me, Father's Day is a celebration for fathers. But at the same time, it's also a recognition of what fathers should be and what they have to be successful as fathers. And but just treat Pawi like he's your own, because he is. Para kay Sherilyn, ang relasyon ni Norman at Chris ang sandalang upang umasa na wala siyang dapat maging alinlangan sa kinubukasan ng pamilya nila. Happy Father's Day, Dad. I just hope that you and Mama won't miss out on my kids. Siyempre for Chris, naiiyak ako. Tama ba yun? Kasi ever since he came into my life, hindi ko na-realize na may ang buhay. Di ba? Parang, life is so short for people whose lives are so meaningful. So, Happy Father's Day, honey. And I love him so much talaga. And I want to thank him for loving me, making me his priority, and for loving my kids, and for making our family his priority. Ang saya-saya ko, sobra. Hindi ba ang sarap ng feeling pagkatapos masubsob sa trabaho ay may regalo para sa sarili mo? Ang paborito nating artista, ilalantad isa-isa ang mga bagay na nagsilbing luho nila. At gusto nyo bang rin maging malaman nyo kung paano maging gaano kasarap ang maging isang Jolie na magdangal? Sa serye ng 7 kwentong eksplosibo, ito ang ika-4. Halos walang pahinga at subsob sa trabaho. Katulad nyo, yan din ang gawain ng mga artistang ating iniidolo. Pero syempre, ang bawat pagod ay may katapat na sarap. Sa kanilang kinikita, nakakabili na ng anumang naisin nila. Ano kaya ang pinakamahal at pinag-ipunang luho na nabili para sa kanilang sarili? Ito po yung shades na may MP3 na talagang hindi ko siya kailangan. Actually, may mga shades na akong nabibili ko sa tutuban. Pero sabi ko, iba na yung may sarili akong urig na shades.
Nakuha ko pong 25. Ito. Ito. Kasi gusto ko siyang bilhin kasi minsan kapag nasa taping or wala kang ginagawa, at least portable siya, ano siya, PSP, kumbaga PlayStation siya pero portable. Ginastos ko dito lahat-lahat kasama na yung CD na binili ko, 26. Si Cookie Monster. Dapat bibili pa ako na isa pa si Elmo. Kasi ang cute ng color. 900. Tsaka mahilig talaga ako sa stuffed toy. Gusto ko talaga yung sing-sing. Yung diamond ring. Kasi mahilig din ako sa alas. Kasi may nagsabi kasi sa akin na swerte daw sa kanang diamond. Na as in billion or ano. Mahal siya. Mga 1 carat. At pinagkagastosan ko talaga. Pero hindi naman talaga kailangan. Yung authentic na cuckoo clock. Galing ng Germany. 20 yata. Kasi natutuwa ako dun sa every hour, every half an hour, may narinig kang cuckoo. Oh, di ba? Sulit ang pagtatrabaho nila. Pero itong si Jolina, nagpaka-practical sa naipon niya. House and lot ang investment na di siya nag-atubili. Pero syempre, kahit wise sa money, may mga hilig na din niya maaalis. Tapos kahit na ganun, nagpapabili pa rin sa amin yan. Gusto niya ng isang maliit na maliit daw. Sabi ko, hindi na high-tech yan masyadong low-tech na, hindi yan color. Basta daddy gusto ko lang yung maliit na yon. Para meron siya isang maliit na ginagamit na pang, tapos isang high-end. Nagpabili siya ng yung spa para sa paa, tsaka yung pa-apply ng paraffin para sa kamay. Yon. Or, kung medyo tinatamad siyang gawin sa sarili niya, napupunta sa isang parlor. Well, sa sapatos. Pero pag binagustuhan siya, lahat ng kulay bibili niya. Siyempre, favorite niyang puntahan, New York. Kasi nandun yung kanyang mahal, no? So nakapagbakasyon grande siya. New York and New Jersey. Pero yung mga Louis Vuitton, Coach na bag, wherever we go, pag may mga foreign concert siya, foreign shows, foreign trips, ang panuntunan niya, basta bibili siya ng original na Louis Vuitton, Coach, or yung mga branded names. Pero, it's really worth it. Kasi kumbaga, pinapagura niya yung pera. Bagay lang na pag bumili siya ng isang bagay, yung lasting. Taray ni Jolens! Nakapagpundar na, may panggastos pa sa mga paborito niya. Ano pa kaya ang nakapagpapasaya sa kanya? At kung ikaw si Jolina Magdangal, ano pa ang gugustuhin mo na meron ka? Itanong natin kaya kay Jolina sa Take 3 ng Showbiz Haller! Grabe, no? Kahit busy yung schedule ng idol kong ito, nagagawa pa rin yung mga ganyang bagay, no? Ay, nako, mga kapuso, kasama po natin ngayon ang idol ko at ang idol nating lahat. Walang iba kundi si Miss Jolina Magdangal! Thank you, wow, flowers. Salamat. Ay, kapatid. Hello sa inyo. Eto. Napunta rin ako dito sa Showbiz Haller. Like, ito napapanood. Talaga, ano masasabi mo sa amin? Ang gaganda nyo lahat. Ang ganda, syempre, for na rin na Sabi yan. ko na Kapatid, eto, mga cellphone daw Opo. at bag, ang weakness mo. Opo. Sabi ng Daddy June. Yes. Si Daddy June at mga kaibigan mo. Marami ka na pero bumibili ka pa rin daw ng mga ito. Bakit? Hindi ko nga alam, siguro yung sa cellphone, unahin natin sa cellphone, siguro parang naging psychological sa akin yun eh. Dahil nung bata ako, hanggang sa mag-high school ako, ang hirap mag-aral nun kasi wala kami landline. So, sabi ko pupunta pa ako ng palengke para tumawag, ano na mangyayari, gano'n. So, sabi ko sa sarili ko, once na makahawak ako ng cellphone or ng telepono, hindi ako pwedeng mawala nito. So, yun na yung nangyari hanggang sa kahit may mga nagregalo na, tapos may bago pa, hindi pa masyado nagagamit, yun na naman, gano'n na naman. So, hanggang kwento, hindi to luho ba ito o talagang may paggagamitan ka? Kasi dami mong... Siguro parang ang nangyari sa kanya, parang siguro naging luho na rin eh. Pero kasi naman, hindi naman talaga ako magastos na tao. Parang ang nangyari na sa mga cellphone na yun, yung iba, since alam nila na yun yung kinokolek ko, binibigay na lang, tapos pwede kong ma-avail.
Mga ganyan. Oy, kapatid. Diba? Oy, kapatid, Yes. pwede bang ibigay mo sa akin ibang ng paglumaan mo? Ang problema nga, hindi nga ako nagbebenta or kasi parang naging collection ko siya. Pwede ko pahiram, pero parang gusto ko, pinapahiram ko doon sa mga taong yung maalaga rin sa gamit para alam ko na Pero alagaan. ang mahal naman ng collection mo. Hindi naman masyado. Parang Kasi yung every mga month mahal may na avail bago. ko na lang. Biglang Hindi ganun. mga bags, di ba? Hindi basta-bastang Yung sa bags naman, ewan ko ba kasi siguro ang dami kong mga pangkikay na mga gamit. So kailangan meron akong bagay lagi. Parang hindi ako makaalis ng bahay nang wala akong bag. Parang feeling ko wala akong palda. Parang ganon. Parang wala akong damit. So kahit anong bag, basta nagustuhan mo, kahit mahal siya, kahit mura. Oo, basta yung gusto ko talaga, yung maraming malalagay or kahit na maliit, pero alam ko magagamit ko. Ganon. Ganun talaga kasi nga ibang level na siya, di ba? Naman. Household name yan wala nang hindi nakakilala dyan. Correct. Sa ngayong panahon na to, siyempre, di ba, Miss Julina Magdangal Oo. yan. Tapos ang yaman-yaman. Ano pa ba ang mahihiling mo at saka ano pa ba ang Ano pa balak ang kulang mong sa'yo? i-collect na mga gamit? Hindi na ako sa gamit eh. Parang, at saka pag nagdadasal ako, hindi na ako naghihiling. Gusto ko, nagti-thank you na lang ako dahil meron akong buong pamilya at saka supportive, tapos may mga fans na mababait. Jowa. Love life, di ba lang? That's why you're so blessed. Full jowa Marami na naman. ito. Tapos, yun na lang, palagi na lang thank you. Tapos kung may mga luhuman, parang sa akin, ano na lang yun, i-avail na lang, huwag nang gumastos masyado. Mahirap na ang buhay. Tama ka dyan, kapatid. At syempre, nagpapasalamat kami, kapatid, at nandito ka. Mga kapuso, lahat po tayo ay nagkaroon na or magkakaroon din ng ating mga first loves. Gaya ni Kyla na halos 23 taong hinintay ang tamang lalaki sa katauhan ni Rich Alvarez. Diba ang pag-ibig ay walang kasing tamis? Eto na po ang love story ni Kyla at Rich Alvarez sa S-Files Ikaputo. Ito na po ang ikalima. Kyla, sa unang pagkakataon, in love na nga ba? For a 23-year-old na sa buong buhay mo di pa umibig, may dala talagang kakaibang kilig ang ma-in-love. Tulad ni Kyla, naaalala mo pa ba ang sarap ng ma-in-love ng una mo itong naramdaman? More than words can say. Ano ba yan? Few months na. Tsaka ngayon lang talaga ako na in love. Yeah. At kung ganito ka espesyal si Kyla sa binata, paano kaya binihag ni Rich ang puso ng dalaga? I first met her in one of her concerts. You know, I always knew she was a very talented singer and all that. And then in concert, wow, it's very beautiful and it's just inside and out. And I just found that very endearing. She's a very sweet girl. At kung ganito ka espesyal si Kyla sa binata, paano kaya binihag ni Rich ang puso ng dalaga? Oo, nag-visit siya. Bini-visit niya ako at home. Yes, I have, and they're very nice people. So I see where she's coming from. Sa ligawang nauwi sa pag-iibigan, sina Rich at Kyla nakita sa isa't isa ang mga katangiang hinahanap nila. No, mabait siya. Sobrang mabait. Tapos humble, down to earth. At saka very hardworking. Tapos respectful sa parents. It's really surprising, to find out, the person she is. She seemed very interesting at the time. I don't know, just one thing led to another. I can't really say, details, stuff like that. Sina Kyla at Rich, habang tumatagal ang pagtitinginan, paano nga ba maglambing sa isa't isa? Well, one time she sent me a voice message of her singing a song. Wow, it's so unheard of, sing a song for me and then send it. I was pretty shocked, So. Relasyong Rich at Kyla, pagmamahalang may matibay ng bigkis. Pero matibay ba ang bigkis ng pagmamahal at handa ba nila itong ipaglaban? Always have to see each other, we know we're both busy and I understand, it's her career. Of course, I just want to support her all the way. Constant communication, yun. We talk about things, yun. Importante lang naman yun, diba? Yung supportive siya. Saka pinag-usapan na namin yun, diba? Sa relationship, walang jealousy. Kasi it's not love after all. Right now, we're just
we're still young. We both know that, and we're both focused on our careers, and that's the main priority right now. At kahit ilang buwan pa lamang nagsimula ang relasyon nila ay may iniwan ng pangako ang binata sa dalaga. Masaya kami. I just want to be the best person for her, period. Whenever, in any aspect, whatever that is, I'll be there for her to support her. I'm very lucky to be with her. I hope it's just, it's pretty surprising. And Ganito rin ba ang binitiwang pangako ng mahal mo? Paano kung ang isa sa mga mahal mo, sa kabila ng mga ngiting ibinibigay niya sa'yo, sa kanyang mga mata, nakikita mo ang bakas ng takot at pait ng kanyang madilim na nakaraan, matatanggap mo ba siya? Sa serye ng 7 kwentong eksklusibo, ito ang kwento namin sa inyo. Jose Manalo, may madilim nga bang nakaraang pilit tinatakasan? Isa sa pinakasikat at pinakakinagigiliwang komedyante ngayon si Jose Manalo. Malakas ang hatak sa masa at matalas ang pag-iisip at pagbato ng mga linyang nakakatawa. 24 oras, nakatutok, hindi natutulog, adik pala. Para kayo nanood sa clowns yan. Okay. Pero bago niya naranasan ang kasikatang tinatamasa niya ngayon, tulad mo, ang buhay niya ay nabalot din ng matitinding pagsubok. Part na ng buhay ko rin noon na pakalat-kalat ako kung anong pwede ko ititinda ko. Kasi naging cigarette vendor nga ako. Ano tinitinda ko eh. Nag-sidecar ako, yun. Pero ang kanyang talento sa pagpapatawa, unang nahasa nang mapasama siya sa Boyoyong Clowns. Siguro kung wala ako sa showbiz, ang trabaho ko bago ako mapasok dito, clown. Payaso ko. Original ako ng Boyoyong Clowns. Si Jose, abot kamay man niya ngayon ang kanyang mga pangarap. May isang bahagi ng kanyang nakaraan na di niya itinatanggi. Ang pagkalulong niya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos na-involve ako sa drugs. 10 years. Na nasa kalye lang ako. Talagang naramdaman ko kung paano sumayad sa lupa. Naramdaman ko kung paano mahirap na walang pamilya. Abusuhin mo yung sarili mo sa walang kakwenta-kwenta. Nawalan ka na ng respeto pati sa sarili mo. Sa madilim na nakaraang ito ni Jose, paano nga ba siya nakabangon? Saan at kanino siya kumuha ng lakas para maiahon ang sarili at magsimulang muli? Isang istorya na puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Mga kaibigan, itong taon ito ay nagpapatawa sa inyo, nagpapahalakhak. Talagang yung nakikita niyo siya, iba talaga ang kanyang astig na pagkatao, ika nga, sa larangan ng pagpapatawa. Kung medyo bata-bata lang ako ang katapat nito eh. Mga kaibigan, Jose Manalo. Jose. Good afternoon, sir. Kamusta ka na? Okay lang po. Happy Diretso Father's Day na tayo kaagad. Napabalita na nalulun ka sa droga, nadapa ka, marami mga bagay na pangyayari sa'yo. Kwento mo nga sa amin lahat at paano ka nakabangon muli. Totoo lahat yun, sir. Kasi siguro kulang-kulang 10 taon ako na nalulun sa droga at nawala sa akin yung pamilya ko. Talagang sumubasob ako ng gusto. Tapos, paano bumangon? Inisip ko lang isang araw kung umarap na ako sa salamin eh. Kasi wala na, parang pa-par out na ako eh. Paning na ako eh. Bakit ka nalulun sa droga? Nahiwalay sa akin yung pamilya ko. Dahil sobrang barkada rin ako. Tapos iniwanan ako. Mas lalo akong nagwala. Naging irresponsible kang tao para sa pamilya mo. Correct. So, paano mo binawi lahat ito? Na biglang naglihis. Nalihis yung landas na inaruruan na napatayo ka ulit. Yun nga, sir. Dumating na lang isang araw na wala na. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Nakaharap ako sa salamin. Tapos, ano na gagawin mo pag nagkita kayo ng anak mo? Habang buhay ka bang ganyan? May pagmamalaki ka ba? Bigla ako. Ininto ko. Pumasok ako sa isang religious group sa simbahan, yung Cursilyo. Habig doon sa tatay ko, tay, pasok niyo uli ako sa Cursilyo. So, dire-diretso. Tapos humiling na ako. Gusto kong lumabas sa TV gusto ko ipakita yung talent ko na wala akong makeup, walang spirito ng drugs. May tumawag sa akin, sa Valiente. Tapos yun, sir. Dire-diretso na yun, sir. Anong dahilan nito? Bakit bilang nagbago ang isang Jose Manalo?
bilang lulun sa droga at ngayon naman nakatayo ng tindig mabuti? Sir, siguro gusto ko maayos yung pamilya ko. Gusto ko tumanda ako na yung mga bata na naiwan ko noon, gusto ko maayos ko ngayon. Para ipagmalaki nila ako, ganun din yung asawa ko. Anong aral na pulot mo rito na pwede mo ibahagi sa mga taong naliligaw din ng landas? Sana kung nandyan kayo ngayon, ingatan nyo, wag nyo nang o sige, tinikman nyo yan. Siguro sana sandali lang. Wag nyo mahalin yung bisyo kasi alam mo naman natin lahat na wala tong pupuntahan Kahit ano gawin mo, kahit may pera ka, kung nagbibisyo ka, doon din lahat ang bagsak niyan sa kawalaan. Ang naging aral sa akin kasi is, ano pa ang dapat kong gawin sa buhay ko kung habang buhay nandun ako sa droga na yon. So in short, hindi kasagutan niya sa mga problema? Hindi dapat yun Gumamit ka ngayon, nawala yung problema mo. Pag nawala yung tama niya, andun naman yung problema mo. Hindi matatapos, maya't maya lang So harapin mo yung problema mo, baguhin mo yung sarili mo, ibibigay naman ng Diyos sa'yo kung anong dapat Sa mga tatay na katulad mo na, ano may papayo mo doon sa mga iniisip nilang wala na silang pag-asa? Gaya nga sa akin, sir, naging ano ko sa buhay ko na, yan, adik na yan. Habang buhay ng adik yan. Hindi ako naniniwala ron. Ang pagbabago ng tao is wala sa ibang tao. Nasa sa'yo yan. Pag sinabi mong ayoko, ayoko. Gusto ko. Dahil wala namang kalaban ng tao sa mundo, kundi yung sarili mo Hindi yung naninira sa'yo, hindi yung umaapak sa'yo, kundi yung sarili mo. Kailangan magsabi ka ng oo at hindi para sa sarili mo. At paano sumikat si Jose Manalo ngayon? Siguro sa tulong na rin ng mga taong kasama ko ngayon sa Itbulaga. Kasi sila yung, lalo si Bossing tsaka si Tito Joey, pag inalalayan ka nila talagang, yung suporta nila nandun. At siguro, sa tulong na rin ko, pinilit ko na yung sarili ko na eto na yung trabahong binigay sa akin na pagbutihin ko na. Bakit mo inaamin ngayon lahat ito na mga madilim na nangyari sa buhay mo ng araw? Kasi sir, gusto ko rin yung mga tao na gusto magbago pero hindi sila makawala doon. Hindi habang panahon na nakakulong kayo dyan sa droga na yan, tulungan nyo ng pagdasal, tulungan nyo kausapin yung sarili nyo para sabihin na, ayoko na to, ititigil ko na to, magbabago ko. At layuan nyo yung lugar kung saan kayo mahina. Resulta ng pagbabago ni Jose Manalo sa pamilya, sa anak, at sa may bahay. Masarap yung pagmamahala namin ngayon ng asawa ko, ng mga anak ko. Nag-iipon ako ngayon ng konting negosyo para nang sa ganun, may maiwan ako sa mga anak ko. At yung relationship namin ng mga bata, napakasaya namin. Masaya kami ngayon. Ako. Congratulations, Jose. Thank you, sir. At napakatatag mo at isa kang halimbawa. Thank you sa po. mga tatay na mga naliligaw na landas. Sana po. Maraming salamat, Thank you, sir. Mga kaibigan, narinig po natin ang mga buhay ng mga kasama natin sa pelikula. Merong kasabihan, kaya tayo nadadapa para turuan tayong tumayo muli. Ang importante, mga kaibigan, pagkatapos mong madapa, tumayo, tumindig, bumangon, bigyan mo ng halaga ang iyong buhay. At lahat ng yan ay dahil sa may kapal. Kaya alagaan po natin. Tagumpay ni Angel Locsin, may malaking kabayaran. Di maitatangging si Angel Locsin ang isa sa mga pinakamatagumpay na young star sa ngayon. Hinahangaan dahil sa angking kagandahan, iniidolo ng marami dahil sa talento sa pag-arte. Ngunit sa likod ng kinang ng kanyang kasikatan, nagkukubli ang isang mapait na katotohanan na sa bawat hakbang tungo sa rurok ng kasikatan, may malaking kapalit na dapat ibuwis. Paano nga ba binago ng katanyagan ang buhay ni Angel Locsin? Anong bahagi ng kanyang pagkatao ang kailangan niyang iisantabi para ialay ang sarili sa mga tagahangang nagluklok sa kanya sa tagumpay? Ito ang mga sakripisyo ng dalagang iniidolo mo. Mga kapuso, napakaswerte po natin ngayong hapon dahil in spite of her very hectic schedule, kapiling po natin siya. Eto po, si Miss Angel Locsin. Hi, Angel! Hello, How are Ate Pia, you? kumusta? Sexy talaga! Kumusta po sa inyong lahat? Pretty. Sa mga nanonood. Ay, mabati ako! Happy 7th anniversary sa inyo, S-Files. At saka syempre sa lahat ng mga daddies dyan. Happy Father's Day. Lalong-lalo na sa daddy ko. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Yes. Angel, thank you so much for coming over. Nakita mo kanina yung little story namin about you.
And I think a lot of people naman ay makaka-relate dun sa sitwasyon mo. Lahat tayo napaka-busy, meron talaga mga sacrifices that we have to give up or in our happiness, di ba? Because of our busy and hectic schedule. Sa iyong case, Angel, ano yung mga naging kapalit ng iyong kasikatan ngayon? Naging kapalit? Masasabi kong mas, hindi ko kasi masasabing kasikatan. Parang wag naman sana gamitin yung term na yun, kasikatan. Siguro yung mas maraming trabaho lang dumating siguro sa akin, ganun. Mas na-miss ko yung family ko. Unang-una yon yung pamilya ko, yung daddy ko, yung ate ko, yung kapatid ko. Hindi ko na kasi sila ganun kadalas nakikita. Hindi ko na rin sila naasikaso. Hindi ko na sila... Well, naasikaso ko sila, pero yung gusto kong pag-aasikaso talaga, yung parang ako yung nanay, hindi ko na magawa. Tapos, yung ihahatid yung kapatid ko sa school, hindi ko nagagawa. Nami-miss ko yung mga ganun. Tapos yung... time kasama yung ate ko, I-miss ko rin. Ba't nga ba ako umiiyak? Na-realize mo lang just now kung ano yung mga trade-offs na kinailangan mong gawin because of your very hectic schedule. Tapos yung mga friends ko, hindi ko na masyado nakita yung mga markado ko pa since high school na hanggang ngayon kaibigan ko pa pero hindi na kami masyado nagkita-kita kasi nga busy. Ganun din yung best friend ko, ganyan. Tapos yung mga ibang taong malalapit sa akin, hindi ko na masyadong, yun, nakikita nga. Tapos, like, sa mga fans, di na ako makakapunta ng mga mall shows, yung mga fiesta. Hindi katulad dati na pag inibita ako sa ganitong lugar, ganitong probinsya, pupunta talaga ako para pasalamatan yung mga tao. Ngayon, kasi syempre, sa taping, sa pelikulang ginagawa, nababawasan yung time para sa kanila. Yun. Alam mo, Angel, we know that you're very, very busy, pero there's one person in your life na talagang sobrang namimiss ka. And we have a surprise for you. Panoorin natin. Panoorin natin to. Ama ni Angel Locsin, labis-labis ang pangungulila sa anak. Lingid sa kaalaman ni Angel Locsin, sa likod ng mga nakakabinging palakpak, sa gitna ng nakakabulag na kinang ng showbiz at sa bawat sandali ng kasikatan ay may isang lalaking nagdurusa, ang kanyang ama. Hindi masukat ang pangungulila na nagpaparusa kay Angel Colmenares, ang ama ni Angel na nangangailangan ng kalinga niya. Lalo pang tumitindi ang kalungkutan ng kanyang ama dahil ang kalagayan nito ay humihingi ng natatanging pag-aalaga. Dahil sa gitna ng kawalan ng paningin ay lalong kailangan nito ang pag-akay ng anak, ang paggabay ni Angel sa bawat sandali. Lalo pang nakakalunos ang katotohanan na sa bawat sandaling ibinibigay ni Angel sa trabaho ay siya ring mga sandaling inaagaw ng kasikatan sa kanyang ama. I miss her very much. Kasi yung mga nandito siya noon, hindi pa siya artista, talagang once she's full of activities, talagang I miss her a lot, palagi siyang busy. Pero siya rin, alam ko, nami-miss niya rin kami. There was a time when I said, mabuti pa siguro, hindi na nag-artist, mabuti pa, hindi ka na mag-artista. Sa ganitong pagdaing ng kanyang ama, ano ang isusukli ng iyong idolo? Ano ang itutugon ni Angel Locsin sa amang pinagkakautangan niya ng kanyang buhay? Angel, narinig mo yung sinabi ng daddy mo. Sobrang miss na miss ka na daw niya. And meron siyang konting regrets kung bakit napao mo siya na mag-enter ka ng show business. How do you feel about that? Kayo pinapaiyak niyo ako dito alam naman yun ni Daddy na pag-uusapan naman namin Sinasabi ko sa kanya kung gaano ko siya namimiss din, di ba? Mahal ko yung trabaho ko, pero syempre mas mahal ko sila, pamilya ko sila Nagkataon lang talaga na kailangan kong gawin to. Yeah. Kasi gusto ko may mapatunayan talaga. At, syempre, hindi naman kami mayaman. Kailangan kong makaipon din. Hindi lang para sa akin, kundi
para din sa mga mahal ko sa buhay. Angel, do you honestly feel deep inside you na, na meron ka naging pagkukulang sa iyong daddy? Oo. Marami. Si daddy kasi yung siya yung lagi nagpapasensya. Siya yung ganun. Kasi ako yung tigas ulo, ako yung makulit lagi, ganyan. Kasi daddy's girl niya, laging, parang, ako yung lagi kong dinadaan sa biro lahat ganyan. Tapos, minsan hindi ko nasasabi, na-explain yung mga bagay-bagay na maayos talaga sa kanya. Kasi lagi kong dinadaan sa biro, kaya ayoko maging seryoso, hindi namin na pag-uusapan, ganyan. Tapos pinahinahayaan lang niya ako. Simula nag-artista ako, pero sobrang sinusuportahan naman nila. Angel. Daddy naman eh. Hello, honey. Hi. Salamat po, Sir Angel, sa pagpunta niyo dito. Daddy, happy Father's Day. Angel, lahat ng mga sinasabi mo sa akin ngayon, pwede mo nang sabihin sa daddy mo. Face to face. Hiya ako eh. Daddy, I love you, Daddy. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan, Daddy, sa lahat ng mga pagpapasensya mo sa akin, sa lahat ng pag-iintindi, sa suportang pinapakita sa binibigay mo sa akin. Thank you so much, Daddy. Para sa akin, ikaw yung hero ko, Daddy. And I love you so much. Sir, ito po. Here's your microphone, sir. Angel, I came over here because I missed you a lot. No, I know that you want to see us as often as you could, but I know that you are very busy. But rest assured that I, your family, will always be there behind you, praying for your success. Thank you, Daddy. Happy Father's Day. Hindi ako pumayat, Daddy. Ayan, yung mga tatay talaga. Take good care of your health. Yeah, apo. Sir Angel, maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Happy Father's Day po. Well, thank you, thank you. I'm happy to be here. Uh-huh. Good luck to GMA. And especially happy 9th anniversary. Seventh 7th? anniversary po sa 7th S-Files. anniversary of the S-Files. So, sir, papayagan niyo pa ba si Angel na mag-Darna? Okay lang po ba She's sa'yo? there already, so she has to continue. Yay. If she wants to. Gusto ko pa, Daddy. I'm not Mahal ko po obliging yung her. trabaho ko. Oo. Pero ano po yung tanging advice niyo kay Angel ngayon na nandito siya sa peak ng kanyang career? She's doing so well po. Keep up the good work. Give your best in everything that you do. Try for excellence, Angel. And don't forget to thank the people who are behind you. GMA, its staff, your manager, Becky, people who have been with you for a long time. Don't forget them. Apa, Di? You remember where you came from, and don't forget those people. Angel, now na alam mo nang sobrang miss na miss ka ng daddy mo, how do you think you can strike a healthy compromise between yung kailangan mong gawin sa trabaho at saka yung mga responsibilidad mo rin as daughter? Gagawa akong paraan. Pag gusto, maraming paraan, yun lang. Gagawa ko talaga ng paraan. Siyempre, mas priority ko family ko. You know, in fairness to her, whenever she could, she visits us. Yes. Last 3 weeks ago, she surprised us. She has a break from taping of, I think, Darna. Yes. And I was surprised to see her at home. And
I was having a worship, so I wasn't able to go with her shopping. But her little brother went with her, and I don't know what you bought for her, basketball and other things. But she came back at night, and we were together again for a short time, of course. Angel, anong mga activities with Daddy yung talagang namimiss mong gawin dahil busy? Kasi di ba swimmer ako dati? Si Daddy rin, nagmana ako sa kanya. Siya yung nagturo sa akin kung paano lumangoy. Siya talaga. So, namimiss ko yung punta kami sa swimming pool, tapos turuan niya ako, tapos mag-swimming lang kami, o kaya pabilisan kami, ganyan, patagalan kami sa ilalim ng tubig. Namimiss ko yung mga ganun. Daddy, super daddy's girl ba si Angel sa inyo? Yes. How true po? Gaano ka daddy's girl si Angel sa inyo? Well, she is very, very close to me. I'm very, very close to her. And I think we have been together for a long, long time prior to her becoming an actress. No, remember when she was a swimmer, I have to be with her morning and afternoon because I have to train her. Yes. And we're always together. So, and then all of a sudden, because of this career that she has now, we have to, well, but nonetheless, I'm happy because of her success. Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Angel, at Happy Father's Day. Maraming salamat. Thank you so much, Angel, for spending time here. Ginulat niyo naman ako. Hindi ko to alam. Mga kaibigan, ako rin po ay isang anak tulad ni Angel. And like her, I have my own shortcomings when it comes to my family and my dad. And on behalf po of all children missing time with their dads, naku, ako na po yung mag-a-apologize para sa kanila. Sa dads po namin, kulang man po kami sa oras, no matter where we are, we always want to remind you that we will always love you to the bottom of our hearts. Maraming salamat, Sir Angel at Angel. Magbabalik po ang S-Files. Diyan lang po kayo. Happy Father's Day. Dear. This is for you, my dear. Iba't ibang artista, sari-saring intriga, lahat sila walang kawala sa powers ng mga balita at kwento nila. Lahat ng chika, uungkatin. Bawat anggulo, bubusisiin. Sa mga tanong nila, sigurado walang mabibitin. Walang harang. Lahat sasagutin niya. Harangan man na si Bat. Kahit anong tanong, pwede po. Are you ready? Sina Lollipop, Popsicle at Donut. Mga reyna ng usapang walang urungan. Kayanin kaya ng 4 na paborito nating katsikahan ang walang atrasang intrigahan? Sina Goma, Chong, Paolo at Pia sa kamay ng mga kwelang intrigera. At ito na ang pinakamatinding hamon sa showbiz career nila. Walang bibitaw at balakubak goes to S-Files. Mabati muna ako sa inyo. Happy anniversary. Thank you, Lollipop. 7 years. Pero alam niyo ba na hindi lang kayo nagse-celebrate ng anniversary? Ay, gano'n? Yes, meron din nag-celebrate ng anniversary. Sino yun? I'd like to greet the boss. The boss, si Mr. Gosson. Oo. 55 years. 55 years. Yes, GMA. Happy anniversary. The boss. The boss. Boss. Ako gusto kong tanongin na si Pia. Okay. Kasi mayroon nag-iintriga sa'yo, Pia. Meron? Nasa, 24 oras, napapansin lang, hindi daw kayo nag-uusap ni Mel. Oh, hindi totoo yan. Kaya, ang sabi daw, kaya daw kayo hindi nag-uusap dahil meron daw kayong pinag-aawayan ng isang lalaki. At yun ay nagngangalan na Mike Enriquez. Totoo ba yun? Kailangan pa talaga spelling. Totoo ba yun? Uy, hindi Ay, nako. Hindi ka Alamin kasi na natin. nanonood ng Totoo. ano eh. Siyempre, ng hindi news naman eh. sasagot to ng Oh, siyempre. safe yan. Titingnan natin kung nagpe-play safe ka, nagde-deny, nagsasabi ka ng totoo. Dahil andito po ngayon live din sa phone patch. Kahit linggo ngayon. Mr. Mike Enriquez, hello? Hello? Magandang hapon. Diretsuhin mo na. Magandang hapon, Mike. Meron ba kayong Magandang hapon sa relasyon? inyo. May relasyon ba kayo ni Pia Guanyo? Tanungin niyo siya. Kaya ka nga namin tinawagan para ikaw tanungin. Eh, papasa mo. Sige na nga.
Kung mapapansin nyo, pag pini-intro ko si Pia Guanyo, nakangiti ako at gustong-gusto ko. Kasi nga, excuse me po. Sa mga tuwid, may relasyon kayo? Siguro nga. Iba ang nararamdaman ko pag katabi ko siya. Ngumingiti siya at panayang beso-beso. Kasi akala ko umalis ka na. Natatakot nga ako, baka magasgas ang uso. Okay, thank you very much, Mr. Mike. Salamat po. Ayan, paano yan? Okay. Dininay mo, pero inamin naman ni Mike. Kayo naman kasi yung mga tanong nyo masyadong... Gandaan mo. Sige, tira. Sige, kay Pia na rin. Ako yung behind the scenes na lang ang tatanong ko. Ayoko kasi ng mga ganong tanong-tanong. Love life, mga ano. Ay, yung behind the scenes, halimbawa sa backstage. Diyan sa tatlo, sino ang pinaka-pilyo? Meron bang Ano ibig mo sabihin? You're so bango today. Pa-kiss, pa-embrace. Sobrang oversweet. Pwede malaman. Chansingero. Pare-pareho lang silang chansingero eh. Pare-pareho? Pare-pareho lang eh. Hindi ko matimbang kasi pare-pareho equally chansingero. Totoo ba yung Goma? Ako ko si Paolo. Paolo lagi ko nakikita mo. Mabait ka ba? Katuruan na, ha? Mabait ka ba, Goma? Nagkahulugan na. Mabait na ako. Nakapili na ako dun sa questions ko. For Paolo, isa na lang. Parang ang dami naman. Hindi, nakapili naman ako ng isa eh. Pao, ano yung nababalitaan namin na ano? May nagbulong lang sa akin na there's this... May bago ka daw pinapormahan na dati... Ang clue dati, sweetie. Tapos after a while, naging daring ng konti. Tapos bumalik uli sa pagka-sweetie. Pwede malaman kung sino yun? Kahit initials? Hindi. Sige no. Nagkaplato. Direct to the point. Hindi. Walang ganun. May ganun ba? May narinig ako eh. Sino nagsabi sa'yo? Basta. Si Goma? Uy, ako. Hindi. Sabihin mo na initials, kundi sabihin namin yung pangalan. Mamili ka. Choose your wild. Choose your wild. Choose your wild. Sige. Yan. Inahamon ko kayo. Sabihin niyo yung pangalan. Initials na lang. Ay, nakipaglapan sa atin. Kabaliktaran ng FM. Kabaliktaran ng? FM. Paolo, hello. Bagal. Ay, hindi. Nautal. Bakit? Ano yung tanong? Kung sino. Ba't ka Tanong nga kung sino. Narinig lang namin eh. Kung sino at kung totoo ba yun. Ay, hindi totoo. May mga eksena lang nakikita siguro yung mga tao, kaya ina-assume nila na baka merong... Hindi pa totoo kasi nga may boyfriend pa. Yun. Pero kung walang boyfriend, pwede Kasi hindi ako magkatotoo. papasok sa isang sitwasyon kung merong ano... Kumbaga, di alam ng mga kasama mo. Hindi alam. Kami alam namin. Hindi, kumbaga, ano lang yun eh. Hindi ka papasok sa isang banyo kapag occupied siya. Ganun lang yun. Bakit? Masarap sabay sa banyo. Goma, ano mo pinagagagawa Wala po siyang mo? sinabi. Kami dati na magkapatid, yung kapatid ko, ganun eh. Ayun, Oh, okay. Diba? Oh, Okay. Hindi ko ka na sige. Okay, Dito ako ito sa na banyo yung Kapilias. inihintay na bahagi ng balakubak, yung bulungan portion. Pero bagong bulungan nga pala, si Joey, kanina ka Ah, patahimik sige. dyan. Napansin mo ah? Panentingin mo sa Affected. monitor ng kabila. Affected siya. Kanina pa. Ay, Anyway, nako. seryoso na tayo. Joey, hindi nga pagkakaila, ikakasal ng iyong ex. Galing kang Amerika. Joey, once and for all, please answer this question. Once in for all? Mahal mo pa ba Oy. ang basketball? Naging player ka rin nun, katulad niya. Uy. Sino ba pinag-uusapan natin? Si Gerald o si... Ano malaban? Ex eh. Wow! Tapang. Ang ibig mo sabihin, kakasal na rin si Gerard? Malay ko. Palitan bo. Ako naman magtatanong sa'yo. Yung bulungan na tayo. Sige, Mel. Go. Last question. Okay, bulungan. Safe yung mga lalaki dito dahil para kay Pia to. Dahil siya lang mag-isa. Alam naman ng lahat ng fans ng Balakubak, meron kami laging bulungan. Kailangan sumagot ka, Pia, ng sagot sa TV, pero sa amin bulong lang. Ayan eh, para sa ating apat lang yan. Tayo lang makakaalam. Okay? Okay. Ano ba? Nag-aamuyan lang kayo eh. Ay, ano yun? Anong tawa yan? Ano? Sagot!
Ay, yung sagot dapat di na binabulong. Goma? Ha? Goma? Ang tingin Anyway, nyo? i-reveal na namin. Agree or disagree? O gusto mo i-reveal namin? O sige, ito na. Tinanong namin si Pia kung sino ang pinaka-kuripot. Ikaw, Chow. Makunat. Okay, mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang pagtatanong ng Balakubak, Balita at Kwento ang Bakla! Maraming salamat. Oh, thank you all for watching and being part of our 7th anniversary in S-Files. Yes! Siyempre. Hoy, bakla, halika na! Alex, dito. Thank you so much for being with us this wonderful Sunday afternoon. Liga dito kayo. At sa lahat ng tatay, Anjo, Joey, and Jan, happy mga papa Father's natin. Day! Daddy, happy Father's Day. Love you. See you next week, guys! Happy